Pupunta ako sa election meeting. Nasaan ang kotse? Kotse, Chusing Kong, natutulog ka pa ba? May nakikita ako sa likod bahay, isang tricycle na basura. Bagay na bagay sa iyo. Akala mo mahihirapan ako dito? Noong naglalakbay ako sa mundo, minsan ay gumamit ako ng dragon bone na may phoenix tendons at gumawa ng isang kotse na walang kapantay. Na kayang maglakbay sa San Sinukob, naglakbay ng 10,000 milya sa isang araw. Lumabas ka. 9 Dragon Eggerwood Chariot. 2. Ang aking 9 Dragon Eggerwood Chariot, bakit naging bisikleta? Dog Tian daw, anong nangyayari? Wala akong pakialam dyan. Iba na ang mundo. Ang mga dala mo mula sa Immortal Realm, magiging modernong bagay ang kalikasan. Ito ang aking storage bag. Ang aking God level cultivation method. King aking elixir. Ito ang aking lichin dyan. Hindi ako naniniwala. Lumabas kayo, 4 holy beasts. Ito ang bunga ng pagtawid sa hangganan. Nagdesisyon na ako. Kakain ako ng dog hotpot mamayang gabi. Hoy, huwag. Nagbago lang ang itsura ng mga bagay na ito. Sa totoo lang, ang function hindi nagbago ang function. Mas mabuti yan. Ako'y sumunod. 86 ang umakyat ng bundok. Naghanda ka na ba ng bride price? Handa na lahat, sir. 500 million cash dagdag pa, ang 2 luxury yacht at isang island manor. Sa ganitong bride price, masaya na si Miss Murong. Bilisan mo, magsisimula na ang marriage selection. Opo, sir. Ano ba yan? Parang bisikleta yan, young master. Magbihis ka at tumayo ng tuwid para sa akin. Ngayon, ito ang pagpili ng mapapangasawa ni Miss Murong. Lahat ng bisita ay mayaman at gwapo. Sino ang may lakas ng loob na magkagulo? Babasagin ko ang mga binti mo. Kapitan. Halika, halika, halika pumila. Magsimula na ang musika. Halika, halika, halika. Tigil! Sige, sige. Bisikleta. Pumunta ka sa tiyuhin mo. Hoy, hoy, hoy! Tigil? Ito ba ay lugar na maaari mong pasukan? Lumabas ka na ngayon. Kunin mo ang mga basura at pumunta sa likod. Ako ang pangalawang binata ng pamilya Chu Chu Singkong. Siya ang kilalang basura ng pamilya Chu. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Si Liang Jingru? Choosing kong. Kung gayon, dapat kang pumasok sa likod na pinto. Ang pinto ay hindi basura tulad mo. Maaari ka bang lumakad? Oh, kung kailangan mong dumaan sa pintuang ito. Huwag mong subukan ang swerte mo. Sa Tianhai City, alam ng lahat ang iyong katayuan sa pamilya Chu. Mas masahol ka pa sa isang aso. Nagsasachat ka na naman. Huwag mong sisihin ako kung magaspang ako. Tiki. Shinko? Chinglan. Chinglan. Simula nang mawala si Shingkong, nagsikap akong magsanay upang umakyat sa makalangit na daigdig at gumugol ng 1,000 taon. Sa wakas ay natagpuan ko ang pintuan ng reinkarnasyon. Basta't mahanap ko ang kaluluwa ni Shingkong sa loob, maibabago ko ang kanyang katawan. At muling magkakasama kami. Ate, ikaw ay babae rin? Bakit patuloy kang nag-iisip tungkol sa isang patay na lalaki at hindi siya malimutan? Hindi mo naiintindihan. Tunay na nagmamahalan kami ni Shingkong. Ating ate,
Bakit hindi ka bumaba at samahan siya? Ikaw! Isang hangal na puno ng lalaki. Ay hindi karapat-dapat maging emperatrice. Si Chu Xingkong ang pangalawang binata ng pamilya Chu. Nakakatugon siya sa mga kinakailangan ng pagpili. Papasukin mo siya. Opo. Qinglan. Yun na. Hindi pa ako kilala ni Qinglan. Walang pagmamadali. Bantayan mo ang kotse o babaliin ko ang binti mo. Isang sirang bisikleta. Ano ang dapat tingnan? Kaya kong bayaran niyo. Oh, lumilipad. Ano ang lumipad kanina? Hoy binata, tingnan mo. Parang ito ang lumampas sa atin sa kalsada. Ang may-ari ng bisikletang ito ay tiyak na isang nakatagong maestro. Kung makikipagkaibigan ako sa kanya, tiyak na makakatulong ito sa aking pamilya Chu na mamayani sa Tianhai. Makakatulong ito. Sino ang maestro kanina na dumating sa bisikleta? Oo. Pangalawang binata ng pamilya Chu. Ano? Ginoo, si Chu Xingkong ay isang walang kwentang tao. Paano siya naging isang nakatagong dalubhasa? Mali siguro ang nakita kong bisikleta. Kung dalubhasa siya, ako na ang Jade Emperor. Itong si Binibining Murong hindi lang maganda. Siya pa ang pangunahing henyo sa martial arts sa Tianhai. Ang sino mang mapapangasawa niya ay siguradong maghahari ang kanyang pamilya. Sino kaya ang mapalad na binata? Ginang, yun po si Ginoong Shu. Mahigit 100 barko ng kargamento ang kanya. Itong binata mula sa pamilyang Luo ay mula sa isang pamilya sa Beijing. Itong binatang si Sun ng kanyang pamilya ay kilala sa martial arts. Sino ba ang binatang iyon? Yun po si Ginoong Chu Xingkong. Ano? Bakit nandito ang walang kwentang ito? Palayasin mo siya ngayon din. Opo. Opo, ang tagal ko nang hindi nakakain ng pagkain ng mga ordinaryong tao. Ang sarap talaga. Ginoong Chu, utos po ng ginang na umalis na kayo. Bakit? Dahil basura ka lang. Lahat ng bisita dito ay mayaman at makapangyarihan. Lahat kami ay dumarating dito gamit ang Mercedes-Benz, Rolls-Royce. Ikaw lang ang basura na nakabisikleta. Nakabisikleta ka, hindi ka karapat-dapat na narito. Si Qinglan mismo ang nag-anyaya sa akin na pumasok. Katawa-tawa. Nagsisinungaling ka ng walang pag-iisip. Ang agwat ng aking anak na babae at ikaw ay parang isang phoenix sa langit at isang pugo sa lupa. Paano niya kakilala ang isang tulad mo? Kahit abutin natin ng sukdulan, kahit na magkakilala kayo, hindi papayagan ng anak ko ang isang basurang tulad mo na sumali sa pagpili ng mapapangasawa para lang siyang mapahiya. Mga kasama, ako ay nagmumungkahi na agad nating palayasin ang basurang ito sa pagpili ng mapapangasawa. Sino ang sang-ayon at sino ang tutol? Ako ay tutol. Ako ang nagpasok kay Chu Xingkong. At pinili ko siyang maging aking asawa. Ano? Baliw ka ba? Isang walang kwentang tao si Chu Xingkong. Hindi kanya matutulungan, bagkus ay pabigat pa siya sa'yo. Kung siya ang pipiliin mo, magiging pinakamalaking katatawanan ng Amami City. Tama, si Chu Xingkong ay isa lamang hamak na anak ng pamilya Chu, Inbi. Karapat-dapat lang siyang makipagkompetensya sa mga aso at mga pulubi. Paano ka magiging karapat-dapat kay Qinglan? Isang basura si Chu Xingkong. Hindi karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Ano ba ang iniisip ni Murong Qinglan? Hindi ko kailangan ng tulong ni Numan. Kaya ko pa rin maging pinakamagaling sa mundo. Higit pa rito, tutulungan ko si Chu Xingkong na umakyat sa trono. At maging isang hari. Hindi ako sang-ayon. Kami ni Qinglan ay perpektong magkatugma. Paano mo, isang pangit na halimaw? Hindi ako sang-ayon kay Chu Xingkong. Sa usapin ng pinagmulan ng pamilya, ako ang tunay na binata ng pamilya Chu, habang ikaw ay isang anak sa labas lamang. Sa usapin ng kakayahan, na ipatala na sa stock market ang kumpanya ko. Habang ikaw, hindi mo nga masolusyonan ang sarili mong pagkain at damit. Bukod pa rito,
Aalis na ako. Sa pagkakataong ito, naghanda rin ako ng 500 milyong pisong cash, 2 luxury yacht, at isang isla bilang dote. Ang gandang alok. Kung babae ako, pakakasalan ko si Chu Aochan kahit bilang pangalawang asawa ay gusto ko. May suporta ng mga yaman ng pamilya Chu si Qinglan. Mas mabilis kang lalago sa hinaharap. Huli na para baguhin ito ngayon. Si Shingkong lang ang kilala ko. Qinglan. Ano ang kulang ko kumpara sa walang kwentang taong ito? Ang mga karaniwang taong ito ay pawang basura sa paningin ko. Basta't gusto ko, nasa palad ko sila. Ang laki ng bibig mo. Kung gayon, gusto kong makita kung anong handog para sa kasal ang maibibigay mo. Ito ang aking handog para sa kasal. Talagang may kinuha si Chu Singkong. Q Sugar. Ito siguro ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalagang bagay. Chu Singkong, akala mo ba tanga kami? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Huwag mong maliitin ito. Bagamat mukhang QQ Sugar, ito ay tunay na pinakamataas na elixir. Uminom ka lang ng isa, agad kang magiging immortal. Ang lakas ng loob mong sabihing magiging immortal ka. Nababaliw na ba talaga si Chu Singkong? Siya nga. Ganun na nga. Parehong clown. Ganyan pa rin katatawa si Shingkong. Sige. Dahil sinasabi mong elixir ito, kainin mo ngayon din. Maging immortal. Kung hindi mo kaya, ipapadala kita sa kanluran ngayong araw. Sa totoo lang, immortal na ako. Walang saysay para sa akin ang kainin ito. Ang dami mong dahilan. Sa huli, hindi mo mapatunayan. Well, hindi na ako magpapakumbaba. Mga tao, bugbugin ninyo siya. Tigil. Ikaw. Si Chu Singkong ay aking lalaki. Sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Mamatay ka. Pinipilit ba akong kumain ng malambot na pagkain? Pero ang sarap pala. Chu Singkong, natutuhan mo lang bang magtago sa likod ng mga babae? Kung lalaki ka, lumapit ka rito. Sinong takot sa'yo? Ang laki ng tulong sa akin ni Qinglan. Hindi ko siya pwedeng ipahiya. Huwag kang padalos-dalos. Ikaw. Ibigay mo sa akin, tumahimik ka. Sige. Ikaw. Ang sama mo. Nasisiyahan ka na ba? Nakakakahiya naman. Mukhang sinusundan ni Shingkong ang nakaraan. May iba na. Chu Singkong. Ang tapang mong hawakan ang babaeng gusto ko. Sisiguraduhin kong wala kang mapaglibing. Lahat dumating ngayon. Lahat ay pag-aari ng Tianhai mga malalaking tao na may pangalan at mukha. Tungtangang si Chu Singkong. Dumating siya, dala ang isang bag ng QQ candy para lokohin tayo. Kung hindi natin siya paparusahan, wala na akong mukha. Eksakto. Oh, hindi natin siya pwedeng palampasin. Sinong nagsabing niloloko ko kayo? Sa tingin ko, hindi naman kailangan ng gamot na ito sa akin, pero hindi ibig sabihin ay hindi ito magagamit ng iba. May gustong sumubok? Hahaha, mukhang walang may lakas ng loob na subukan niyang kalokohan mong gamot. Ako may lakas ng loob. Dalawang talunan. Tol, anong pangalan mo? Laifu ang pangalan ko, naniniwala akong isa kang diwata. Sige, kaya bibigyan kita ng kapalaran ng isang diwata. At iba pa. Dahil ang lakas ng loob mo, bakit hindi tayo magpustahan? Paano? Paano ang pustahan? Pustahan tayo sa kanya? Pag kinain niya yung gamot mo, kaya ba niyang tanggapin ang suntok ko? Kung hindi niya kaya, ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ko. Murong Qinglan, huwag kang makialam. Paano kung kaya niyang saluhin? Hahaha, kung kaya niya,
Luluhod ako sa harap ng lahat magmamakaawa at hihingi ng tawad sa'yo, ano? Sige. Huwag. Tinatanggap ko ang pustahang ito. Haha, wala ka ng takas. Paano mo nagawa yon? Nakakatakot ito. Ang guro ko ay isa sa 4 na Diyos ng digmaan sa Dragon Palace, ang Azure Dragon God of War. Bagamat hindi ako bihasa sa martial arts, nakarating na ako sa ika-4 na antas ng martial arts. Ika-4 na antas. Isang henyo siya sa martial arts. Karapat-dapat nga siyang maging young master ng pamilya Chu. Ang guro ni Master Chu ang Azure Dragon God of War pala. Ayos, napakaganda nito. Batang hamak ikaw lang, gusto mong umakyat sa mataas na sanga ng aking anak. Magpanaginip ka na lang. Ano ito? Ito ang hunyuan pill na aking nilikha. Sa loob ng maikling panahon, pinapayagan nito ang gumagamit na maging napakalakas. Ikaw, sandali, hayaan mong kainin ito ng tahimik ni Laifu. Huwag kang mag-alala, Chinlan. Makakapanalo ako kahit wala nito. Teka. Masyadong malakas ang enerhiya ng gamot na ito. Hindi kakayanin ng katawan mo. Halos sapat na ito. Heto. Parang totoo. Titingnan ko kung ano ang kahihinatnan ng talunan mamaya. Diyosa. Hindi. Wala akong nararamdaman. Walang pakiramdam. Imposible. Choosing kong tama na ang mga kalokohan mo. Ngayon, ang turn ko na. Chinglong AOT Unboxing. Ganun pala. Laifu, sabihin mo ang incantation. Munting kuneho, puti-puti, dalawang tengay nakatayo. Totoo pala itong loko-lokong to. Maniwala ka sa sinabi ni Chu Singkong. Sira ba ang utak niya? Kaya panoorin mo to. Masusugatan yan kung hindi mamatay. Napalipad talaga si Chu Aochan. Hindi ako nananaginip. Paano nangyari yon? Wala akong nararamdamang sakit, At iba pa. Nangangatog din ang boses ko. Diwata, ang galing-galing mo. Karaniwang katawan lang si Laifu, hindi agad masisipsip ang lakas ng elixir. Sa tulong ng formula ng diwata na itinuro ko, mabibilis ang masisipsip ito. Si Laifu kanina lang. Bakit ka kumakanta ng mga awiting pambata? Sa totoo lang, hindi yan awiting pambata. Formula ng diwata yan. Talaga? Oh, dahil lahat to sa nakakainis na makalangit na tuntunin, ang formula ng diwata ko ay naging isang awiting pambata. Gutom na ako sa asong yun pag-uwi. Ginong Chu, ayos ka lang ba? Naging pabaya ako kanina. Isang maliit na gwardiya. Tiyak na kukunin ko ang buhay niya sa susunod na suntok. Wow, ilalabas na ni Ginoong Chu ang totoo niyang lakas. Hindi ako naniniwala. Makakayanan pa rin to ng maliit na gwardyang to. Chinglong AOT Unboxing. Munting kuneho, puti-puti. Tingnan ng Hallmaster. Tumayo ka. Tinawag ko kayo sa Tianhai ngayon ay para pag-usapan ng isang bagay na may kinalaman sa lahat, na wala ang Tiandao. Ano? Nawala ang Tiandao? Paano ito nangyari? Kaya pala nitong mga nakaraang araw, wala masyadong pag-unlad sa pagsasanay ko. Huwag masyadong magpanik, alam na ito ng Kunlun. At ikinulong ang kapangyarihan ng Heavenly Dao. Ang huling lungsod na lumitaw ay ang Tianhai. Narito na tayo. Kailangan ninyong kumilos agad, gamitin ang lahat ng resources para maghanap. Huwag palampasin ang kahit anong clue. Huwag mag-alala, Hallmaster. Meron akong isang dating estudyante. Ang kanyang pamilya ay may impluensya sa Tianhai. Naniniwala akong makakatulong ito. Lahat, ang kaligtasan ng sesyong ito ay nakasalalay sa atin. Hindi namin bibigoy ng utos ng Hallmaster. Master, hahaha.
Ito ay isang magic weapon na special kong ginawa para sa iyo. Ang magic weapon na ito ay nakakakita ng kapangyarihan ng tao. Special kong ginamit ang Tiangkong teleportation formation para dalhin ito rito. Tutulungan ka nito. Salamat, Master. Sige. Halika. Nandyan. Nasaan ang Northeast? Hall Master. Ang Northeast ay dapat ang Chu Manor. Ang kanan Chu. Kaya dito nawala ang kapangyarihan ng langit. Dito tuluyang nawala ang kapangyarihan ng langit. Hindi ba't itong batang babae ang Panginoon ng palasyo ng Dragon? Ayos, maganda yan. Kakaiba. Parang wala namang anuman dito, espesyal na lugar. Ako si Tiandao. Ako ang Tiandao. Anong ginagawa mo? Mabait ka. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo ngayon. Wisit, ayoko ng ham sausage. Hindi ako aso. Ako si Tiandao. Inutusan tayo ng amo na bantayan si Tiandao. Gusto pa nitong tumakas. Matapos niyang insultuhin ng amo, nangahas pa siyang tumakbo. Hindi ganon kadali yan. Tara na, bigyan natin itong matandang lalaki ng kaunting leksyon. Wala talagang bakas. Mukhang. Kailangan ko lang hanapin ang mga tao sa bakuran na ito para magtanong tungkol sa sitwasyon. Sabihin mo, sino ang nakatira sa bakurang ito? Opo, siya po ang pangalawang binata ng pamilya Chu, si Chu Singkong. Nasaan siya ngayon? Pumunta na po siya ngayon sa pamilya Murong para sa pagpili ng mapapangasawa. Chu Singkong. Seremonya ng pagpili ng mapapangasawa. Natalo na naman si Chu Aochan. Pwede kayang? Tama pala lahat ng sinabi ni Chu Singkong. Master Chu, paano ka natalo sa ganon? Kumusta naman ang seguridad? Magulo ang espiritual na enerhiya at baliktad ang daloy ng dugo. Chu Aotian, mukhang ang iyong Qinglong Aotian boxing ay hindi perpekto. Pipilitin mong gamitin ulit, baka masira na talaga. Sariling problema pala ni Chu Aochan. Alam ko na, yung QQ candy na yon, anong klaseng gamot yon? Chu Singkong. Ngayon, swerte ka. Hintayin natin. Ngayon, eleksyon lang ng magulang. Kung sino ang makakakuha ng puso ng dilag hindi pa sigurado. At iba pa, Chu Aotian. may nakalimutan ka ba? Ano? Dahil natalo ka, ayon sa pustahan kanina, dapat sa harap ng lahat, yukod mo sa akin at humingi ng tawad. At hilingin sa akin na magmano sa iyo. Hahaha, Chu Singkong. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para sabihin iyan? Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Mukhang ayaw mong sumunod sa pustahan. Lai Fu. Narito. Ano iyon? Ano yon dahil ayaw mong maging disente, kaya't magpapaako ako ng isang tao para tulungan kang maging disente, Lai Fu. Sige na. Tigil na. Tia, ano ibig sabihin yan? Malakas ang pamilya Chu sa Tianhai. Hindi pwedeng awayin si Chu Aotian kung mapahiya rito. Tiyak na magkakagalit siya sa aming pamilyang Murong. Chu Singkong, ang kuya ay parang ama. Si Chu Aotian pa rin ang kuya mo. Ganito mo siya inaape. Hindi mo alam ang tamang pagkakasunod-sunod. Tulad mo, gusto mo pang pakasalan ang anak kong si Qinglan. Kung sakaling magtagumpay ka, sa panahong iyon, tatapakan mo ako at ihit tatais sa akin? Ang lalaki naman ang babaw. Totoo. Pustahan lang naman, biro lang yon. Seryoso na pala siya. Ayaw talaga matalo. Ikaw, kampi ka ba? Ikaw. Tama na, Chu Singkong. Kalimutan na ang paghingi ng tawad at pagmamano. Hayaan mo na lang si Ginong Aotian na umalis. Grabe naman ang pagiging mapagpanggap. Kung si Chu Singkong ang natalo ngayon, ganyan pa rin ba ang sasabihin mo? Sabi mo, ang kuya ay parang ama at pagkalalaki. Mga dahilan lang yan. Minamaliit mo lang si Chu Singkong. Qinglan, ano ba ang sinasabi mo? Kalokohan. Totoo ang sinasabi ko. Hindi patas ang pustahang ito. Kung si Chu Singkong ang natalo ngayon at napunta sa mga kamay ni Chu Aotian, sa palagay mo ba may pag-asa pa siyang mabuhay? Ngayon, nagpapanggap kang mabait. Walang hiya ka. Chu Aotian, ngayong nandito ako, kailangan mong lumuhod. Singkong, sa muling pagkakataong ito, hindi na kita pahihirapan muli. Tama na.
Salamat, Chinglan. Chinglan, wala akong pakialam sa opinyon ng iba. Basta naiintindihan mo ako. Chu Xingkong, hintayin mo ako. Hindi kita pakakawalan. Chu Xingkong, hindi ka magiging mayabang ng matagal. Ang aking guro, ang Azure Dragon God of War ay paparito na. Paparating na ang Dragon God of War. Sinusuportahan ng Blue Dragon God of War. Paano mo nagawang hawakan si Chu Aochan? Buti na lang nasa panig ako ni Chu Aochan kanina. Kung hindi, pagdating ng Azure Dragon God, malaki ang magiging problema ng pamilyang Murong. Ano naman kung dumating ang Azure Dragon God? Paano? Ang aking guro na si Qinglong God of War ay isa sa 4 na Diyos ng Dragon Palace. Mataas ang kanyang katayuan at kapangyarihan. May malalim na kasanayan. 3,000 milya sa isang saksak. Nag-iisa pero parang 1,000,000 sundalo. Sa kanyang tulong, naglakas loob ka pa akong paluhurin at pagsisihan? Sa tingin ko, oras na para ikaw ang lumuhod at humingi ng tawad. Ikaw. Chu Xingkong, kung may utak ka pa, sundin mo lang ang sinabi ni Master Chu. Baka sakali maawa pa si Master Chu at iwanan ang buhay mo. Kung hindi, pagdating ng Dragon God, malilipol ka. Ang sinabi mo mukhang may katwiran. Eh ikaw, bakit hindi ka lumuhod at humingi ng tawad? Oh, Chu Xingkong, mag-sorry ka na. Sayang. Mas gusto ko ang lambing kaysa sa dahas. Laifu, Puta ka. Gago ka, naglakas loob kang manakit sa akin. Gago, paano mo ako natamaan? Kung gusto ko, tatamaan kita. Pinipili mo pa ba ang araw? Nako. Ang munting puting kuneho ay puti-puti. 2 tenga nakataas. Kumakain ng carrots at cabbage. Tumatalon-talon. Napaka-cute. May tumulong sa akin. Oh, ano pa ginagawa mo? Halika at iligtas ang Master Chu. Master Chu. Tiis ako ng 3 taon. Gusto ko lang hintayin ang pagkakataon. Hindi ko sinusubukan ipakita gaano ako kahusay. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na ang mga security guard ay tao rin. Patayin mo sila para sa akin. Chu Aochan. Binabaliwala mo ba ang sinasabi ko? Bitch, ano ba maganda sa loser na yon? Tinutulungan mo siya ng sobra. Kung kailangan mo ng lalaki, sabihin mo lang. Mayroon ako dose ng mga kapatid para sabay-sabay kang pasayahin. Ginawa talaga ito ni Murong Chinglan para sa Chu Xingkong. Para mapatumba si Chu Aochan. Malaking bagay ito. Qinglay, baliw ka ba? Ito ang young Master Chu. Paano mo siya natamaan? Master Chu, Qinglan tiyak na napatay siya ng basura na iyon, nilinlang. Hindi. Umalis. Murong Qinglan. Hinayaan mong tamaan ako. Darating ang aking master, ang Dragon God. Ipipilit ko kayo sa akin. Tapos hayaan mong helplessly tumingin ang Chu Xingkong kung paano ko kayo ihihiya. Wala kang pagkakataon. Tigilan. Hahaha. Chu Xingkong, malapit na darating ang aking master. Huwag mo akong hawakan. Kahit dumating ang Jesus, hindi kayo mailigtas, sinabi ko. Apprentice. Master. Nawasak ako dahil sa kanya. Dapat kang maghiganti para sa akin. Apprentice, ito ang Jupin Healing Pill, kunin mo. Sino ang nagpawasak sa aking apprentice? Lumabas. Dumanas ng kamata. Siya talaga ang Dragon God of War. Isang tingin lang. Hindi ako makahinga. Ngayon, Chu Xingkong ay siguradong malalagot. Ito ang tinatawag na Dragon God. Pero marami siyang kayabangan. Dragon Palace Tanging Hall Master Shen Wushuang ang tunay na mabuting tao. Ang iba ay mga walang kwenta lang. Buhay na ako ulit. Kahit hindi kasing lakas ko ang Dragon God. Pero gamit ang sikretong paraan, baka hindi ako matatalo sa kanya. Napakaastig ni Qinglan. Bakit hindi ko napansin noon? Sir, ang lahat ng ito, lahat ay dahil sa Chu Xingkong.
Ang basura na yon ang gumawa kasama ang anak kong Chinglan, pero hindi na mahalaga. Chu Kong, agad mong putulin ang sarili mong mga kamay at paa. Maaari kang mabilis na mamatay. Hahaha, palakas sa balon humarap sa langit. Kayabangan. Humarap ka sa akin? Parang matagal na akong hindi gumalaw. Ang mundo ay nakalimutan ang reputation ko. Ikaw, hindi ka rapat dapat labanan ako. Laifu, ikaw. Ako? Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng God-level technique. Sigurado kong maaari mong labanan ang matandang yon. Sobra-sobra. Haha, talaga? Anong God level cultivation method? Sige, ito. Po, sigurado ka ba na teknikang pang Diyos ito? Pag-aralan mo lang. Pag-aralan mo ito, magiging invincible ka sa mundo. Sige, naniniwala ako sa'yo, Fairy. Nagiging baliw na ulit si Chu Kong. Hindi talaga niya iniisip na natalo si Chu Ocean. May kinalaman ito sa stupid QQ sugar niya. Natalo. Ano ang nangyari? Si Chu Kong. Nag-QQ candy siya, sinasabi Supreme Elixir daw. Pagkatapos pakainin ng little security guard, nagpabulat ng dugo ako sa Master Chu. Hindi. Nagkamali si Master Chu sa sarili niyang cultivation. Ano ang nangyari? Master, ang apprentice Qinglong Ocean Boxing, kulang sa cultivation kumagat sa sarili. Yun lang. Hindi importante. Hindi ka naman sa tabi niya buong taon nagkamali sa cultivation, hindi kita sinisisi. Kaya si Chu Kong ang may problema sa utak. Oo, kung maayos ang utak niya, paano niya maglakas loob na kausapin ka ng ganito? Nagaksaya ng salita. Sa ganitong kaso, bibigyan ko siya ng mabilisang kamatayan. Mamatay. Hahaha, natutunan ko. Kamusta sa lahat? Nagsasanay ako ng timing. 2 taon at kalahati bilang maliit na security guard, Laifu. Gusto ko ang pagkanta, pagsayaw, rap, basketball at musika. Buisit. Anong klaseng galaw ito? May taglay pala itong bakas ng tunay na kahulugan ng tao. Qinglong Ares. Natalo? Ang Azure Dragon God of War ay natalo pala. Ang aking banal na technique. Bakit naging ganito? Ang aking guro ay isa sa 4 na Diyos ng digmaan. Paano siya matatalo? Hindi iyon posible. Hindi mangyayari iyon. Baka naman. Ang magasing ito? Sino ang minamadali mong tawagan? Kamusta, Butler? Maaari mo na itong ilagay sa merkado agad. Lahat ng magazine para sa mga lalaki at bilhin lahat. Visit, bakit hindi ko naisip yun? Oh, lahat ng iyon, kahit magkano ang halaga. Para bumili ng mga magasin para sa lalaki, bumili ng marami hanggat kaya mo. Ngayon, ang isang magazine para sa lalaki na ibenta ng mahigit $1,000, kailangan mong bilhin ito pagkatapos. Ako ang nagtayo ng men's magazine. Hindi lang ako nagkamit ng pera. Nagkautang pa ako ng malaki. Boss, ang men's magazine natin ay mabilis ang bentahan. Isa ay nasa black market, na ibenta na ng 10,000 yuan. Ano? Oh my God. Oh mundo. Alin ang immortal na ninuno? Binigyan ako ng ganitong malaking kayamanan. Ang magazine na ito ay talagang isang banal na cultivation technique. Qinglan. Gusto mo ring matuto? Tingnan mo lang. Sinong gustong basahin ito, dalhin mo na. Hindi mo gusto ang ganitong tipo. Maghahanap ako para sa'yo bukas, iba pang tipo. Ikaw, tigilan mo na. Mabahong Chu Kong. Ang figure ko, hindi makakapantay sa mga babae sa magazine? Master.
Master, ang choosing kong... Ang kinuha mo ay talagang God-level cultivation method? Siya ay isa lang. Basura na hindi makapagpakain sa sarili. Paano siya nagkaroon ng ganitong kahanga-hangang bagay? Sinong nagsabi sa'yo? Iyon ay God-level technique. Hindi, pero kanina lang. Tanga. Talagang kahanga-hanga ay hindi God-level technique. Pero ang maliit na security guard. Diyos ng digmaang Qinglong, anong maganda doon sa maliit na gwardiya na yon? Isang hamak na promdi lang yan. Ako rin, nagtataka. Yung gwardyang yon. Parang hindi naman naging sa'yo. May mga taong may likas na talino. Kahit hindi nagpa-practice, maaari pa ring umasa sa kanilang espesyal na pangangatawan para maglabas ng kapangyarihan ng sansinukob. Kanina lang nang makipaglaban ako sa kanya, ramdam ko ang isang bakas ng makapangyarihang tunay na hangarin ng Dao. Dagdag pa riyan, nakuha niya talaga yon mula sa isang libro. Hoy, maestro. Isang pangatlong klaseng magasin. At natutunan ang malalakas na galaw. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang maalamat na isa sa 10 katawan ng Dao, ang katawang siyam na butas na marikit. Katawang siyam na butas na marikit? Katawang siyam na butas na marikit? Katawang parang ginto, pusong parang jade. Dugong parang mainam na katas, utak na parang gintong sabaw. Ito nga talaga ang katawang siyam na butas na marikit. Kaya pala sa isang magasin lang ay natutunan niya ang ganoong kalalakas na galaw. Kaya walang kwenta ang mga magazine, di nasayang lang ang pinambili ko. Hoy, tagapangasiwa. Ipagbili mo agad lahat ng magazine na binili ko kanina. Ipagbili mo lahat. Walang matitira, ibenta mo sa akin ng ₱1 bawat kopya. Kasalanan lahat ito ni Chu Singkong. Hoy, tagapangasiwa. Ang batang ito, pinago ng aking gamot sa katawang siyam na butas na marikit. Basta't magsanay siya ng paisa-isa, huwag sumuko sa kalagitnaan. Ang pag-akyat sa lupain ng Immortal ay sigurado na. Murong Changlan, muntik ka nang maniwala na ang magasin na yon ay isang Diyos antas na paraan ng pagsasanay. Ang tanga-tanga mo. Isa lang siyang hamak at walang kwentang maliit na gwardya. At walang kwentang maliit na gwardya. Bakit siya may siyam na butas na dalisay na katawan? Hindi ako makapaniwala. Likas na katawan ng Dao. Lahat ay itinakda ng tadhana. Wala kang magagawa tungkol dito. Guro, ano ang dapat nating gawin ngayon? Napita ko niya. Huwag kang mag-alala. Hindi paganap na lumalaki ang likas na katawan ng tao ay hindi kalaban ko. Naging pabaya lang ako kanina. Hindi ko inasahan ang aking murang guro. Ay medyo maaasahan pala. Maghintay ka hanggang mapatay mo ang gwardyang ito. Si Chu Singkong ay dapat mamatay. Bakit mo pa gustong lumaban? Hindi. Kaibigan, narito lang ako para tanungin ka. Gusto mo bang kunin mo akong guro? Guro, gusto mo siyang kunin bilang estudyante? Paano naman ang paghihiganti ko? Alam ko ang pagkakamali ko. Peritong gwardiya lang ang nasaktan ka. Kung palalayain mo siya, masisira ang iyong reputasyon. Kailangan ko pa rin ng pamilya Chu para masubaybayan ang kapangyarihan ng langit na nawawalang bakas. Hindi maganda na pilitin siya. Hindi mahalaga. Ang maliit na gwardyang ito ay may talento. Kung sasali siya sa aking sekta, tiyak na lalakas ang aking sekta. Sa hinaharap, ang posisyon ng Panginoon ng Dragon Palace, ako ang magiging pinakamahusay. Pero... Huwag kang mag-alala. Maghintay ka hanggang makuha ko ang maliit na gwardiyang ito pagkatapos maging estudyante sina Chu Singkong at Murong Qinglan kahit anong gusto mo. Susundin ko ang iyong mga turo, Guro. Ang Azure Dragon God of War, talagang tinanggap niya itong maliit na security guard bilang estudyante. Pumayag kaya siya? Siyempre, ang Azure Dragon God of War, isa siya sa 4 na Diyos ng Dragon Palace. Nasa itaas siya ng lahat at nasa ilalim ng 10,000 tao. Ang maging estudyante niya parang isang hakbang patungo sa langit. Karapat dapat siyang maging Dragon God of War. Ang galing ng galaw na yon. Chu Singkong, naghihintay ka sa maliit na security guard na magpakita ng paggalang sa Azure Dragon God of War bilang guro? Tingnan mo kung kanino ka aasa. Ganoon ka ba kasigurado? Chu Singkong, ngayon alam na ng lahat na sinungaling ka. Kumpara sa Dragon God of War, isang maliit na insekto ka lang. Hindi mo pa rin ba iniisip na ang maliit na security guard ay kakampi mo? Engkantada. Ako. Hindi yon importante. Ayokong pilitin ng iba. Ano pipiliin? Sundin mo ang puso mo. Sige. Kaibigan, basta't handa kang magpakita ng paggalang sa akin bilang guro, maaari mong piliin ang lahat ng yaman ng Dragon Palace.
Maaari kitang i-promote bilang Deputy Envoy ng Dragon Palace, pangalawa lamang sa pinuno, at nasa ilalim ng 4 na Diyos ng digmaan. Tian, ito ang magiging junior brother mo. Ang aking pamilyang Chu ay handang mag-alok ng 500 milyong piso, 2 luxury yacht at isang island manor, bilang regalo sa pagtanggap sa iyo bilang estudyante ko. Sige. Kaibigan, paano pipiliin? Alam mo na dapat. Sige. Pumapayag ako. Tiyak na itong maliit na gwardya ay pinili pa ring sumali sa asul na dragon na Diyos digmaan. Inaasahan na nga. Siyempre, isa siyang ordinaryong tao. Gagawin niya talaga ang desisyong ito. Pagbati po sa pagkakaroon ng magaling na estudyante. Binabati ko ang guro sa pagkakaroon ng magaling na alagad. Sige. Ang galing naman yan! Singkong. Ayos lang. Oo, ako nga. Okay lang, Chinglan. Wala namang dapat ikapanghinayang. Pero si Laifu. Nandoon si Laifu nang kailangan ko siya ng husto at siya ang tumindig. Lahat ng ito ay nararapat sa kanya, tapos na ang lahat ng sanhi at bunga. Wala na akong kinalaman sa kanya. Tungkol naman sa hinaharap, desisyon na niya iyon. Tanggapin ng mahinahon ang pagkawala at tanggapin ng mahinahon ang pagtatamo. Ganitong klasing pagpapatawad. Ito pa rin ang kilala kong si Chu Singkong. Ngayon ang maliit na gwardiya ay atin na. Wala nang suporta si Chu Singkong. Murong Chinglan, ayaw mo rin bang mamatay si Chu Singkong? Basta't ikaw ngayong gabi. At iba pa. Hindi pa ako tapos. Kung gusto mo akong maging estudyante, pwede, pero may isa akong condition. Hindi lang isang kondisyon, marami pa. Pumapayag ako sa mga yon. Kaya hilingin mo sa Diyos digma ang aso na dragon na patayin si Chu Haochan. Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Ang condition ko ay si Chu Haochan ay mamatay. Gusto niyang patayin si Ginong Chu. Nababaliw na ang guard na ito. Itong si Chu Haochan na to ay talagang targetin si Shenxian. Hindi ko siya palalampasin. Paano ako magiging karapat-dapat sa kabutihan ng Diyosa? Yung Chu Singkong na yan ay isang basura at sinungaling. Bakit ka naniniwala pa rin sa kanya? Hindi ako naniniwala sa kanya. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Tangang babae. Ikaw? Imposible, palitan mo. Ikaw naman ang nagpabanggit ng basta-basta. Ngayon sasabihin mong hindi. Ikaw ba ang Dragon God of War? Mas mabuti pa sa amin sa baryo ang 3 taong gulang ay tumutupad sa pangako. Talagang walang hiya. Gino, niloloko ka niya. Nakakatuwa. Matagal na akong kilala sa industriya. Ngayon lang may nangloko sa akin, bata. Mukhang sawa ka na sa buhay. Sino ang tinatakot mo? Natatakot ako sa'yo? Engkantada, lagi akong sinasabihan ng nanay ko na ang utang na loob ay dapat bayaran. Kung wala ka, hindi ako aabot sa kinaroroonan ko ngayon. Gagawin ko ang anumang ipagagawa mo sa akin. Sige. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na maging immortal. Tulungan mo akong maging top Diyosa para sa paglago ng buhok at mahabang buhay. Na-dissolve ko na rin ang golden pill sa katawan mo. Lahat na dissolve. Mula ngayon, magiging maayos na ang cultivation mo. Salamat, Diyosa. Ako. Tigil na. Ang tanda-tanda mo na. Ikaw. Sa likuran ka umatake, hindi ka sumusunod sa patakaran. Bilang isa sa 4 na Diyos ng palasyo ng dragon, gumamit ka ng ganitong kasuklam-suklam na paraan. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng buong mundo? Ginagawa ko ito para sa mga tao. Bagamat ang batang ito ay may pambihirang talino, ngunit napakatanga niya. Nadaya pa siya ng ilang panlilinlang ng mga manloloko at nauto niya ang mga ito. Kung patuloy siyang lalago, magdudulot lang siya ng pinsala sa isang lugar. Mas mabuting patayin na siya ngayon. Gumagamit ka ng gawa-gawang paratang upang ipasya ang buhay at kamatayan ng iba. Bilang isa sa 4 na Diyos ng palasyo ng dragon, may karapatan akong gawin ito. Garaipons na yaw at ang maliit na gwardyang ito ay dapat mamatay. Chu Singkong, kahit na ikaw ay isang dalubhasa sa panlilinlang, sa harap ng tunay na lakas, hindi ka halaga. Ngayon, may paraan ka pa para umalis. Mabuting Diyos ng digmaang Qinglong. Gusto kong makita ngayon kung paano mo ako papatayin. Ang suntok kong ito ay may 60 taong kasanayan. Kaya mo bang pigilan ito?
Hindi niya kayang pigilan. Nakuha ko na. Murong Qinglan ay isang prodigy sa martial arts. Basta hindi siya mamamatay, tiyak na magiging giant siya sa hinaharap. Bakit siya magiging isang waste para sa Chu Xingkong upang mamatay para sa kanya? At nagkita lang sila ng isang araw. Qinglan, baliw ka ba? To ang Dragon God of War. Bukod pa, hindi kayo opisyal na engaged ni Chu Xingkong. Bakit mo kailangang gawin ito sa kanya? Ma'am, nagdesisyon ako sa harap ng mundo. Nagdesisyon at hindi ko ito babaguhin kailanman. Kasama ko sa hirap at ginhawa ang empty couple. Oh, Qinglan? Chu Yang Master ang Dragon God of War. Ang anak ko siya. Bata pa siya at ignorante. Maara mo. Walang saysay ang anumang sasabi ngayon. Ang bitch na ito ay napakahiya. Huwag mo akong sisihin sa pagiging rude. Master, patayin mo siya. Okay, hayaan ko kayo ngayon maging isang desperate Mandarin Ducks. Old man, ikaw ang dapat mamatay. Vertical Court Death. Tayo nagtitipon ng evil spirits. Open. Guro, okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Anong armas ginamit mo kanina? Sa loob ng maikling panahon, lumakas ng husto ang lakas ko. Hindi mo karapat-dapat malaman. Taiyin, nagtitipon ng masamang espiritu. Parang umiikot ito sa isang lihim na technique sa Juhua Immortal Realm. Paano nagamit ni Qinglan ang move na ito? Guro, kahit anong lihim na paraan may limitasyon sa oras. Basta delay lang hanggang matapos ang oras, si Murong Qinglan. Hindi na kailangan. Kahit gumamit siya ng lihim na paraan, may paraan ako para harapin siya. Isa ito sa top 10 famous swords sa Xia Kingdom. 7-star Long Yuan sword. 7-star Long Yuan sword. Hindi ba ito 1,000 taon na ang nakalipas siya sword god sword ni Dugu Wuji? Ayon sa alamat, ginamit ito ni Dugu Wuji noon. Ang sword na ito ay bumabreakthrough sa void umakyat sa upper realm. Hindi ko inaasahan, Lord Sword God ay kinuha ang sword na ito, nagstay siya. Ang sword na ito ay iginawad sa akin para sa accumulated years of merit. Ang Palace Master ay espesyal na nag-reward sa akin. Murong Qinglan, anong hinaharangan mo? Ha. Murong Qinglan, hindi ba magaling kang makipaglaban? Walang kwentang maging magaling sa laban. Sa mundo, kailangan mong umasa sa kapangyarihan at background. Ang master ko ay may Dragon Palace sa likod niya. Maaari mong ilabas ito kung gusto mo. Sword God Saber. Pero ang idiot na Chu Xingkong, anong maaari mong ilabas? Inferior longsword karapat dapat pa ipagmalaki sa harap ko. Ganitong rubbish na inihagis sa harap ko. Hindi ko na pinapansin tingnan. Chu Xingkong, anong maaari mong i-come up with? Paano mo naglakas loob insultahan ang sword ng Sword God ng ganito? Qinglan, gamitin mo ito. Ha? Nagkamali ba ako? Naglabas si Chu Xingkong ng isang handful toilet plunger. Oh, nagbalik sa pagiging baliw si Chu Xingkong. Ha. Isang toilet plunger, Chu Xingkong? Hayaan mo si Murong Qinglan gamit ang bagay na ito makipaglaban sa 7-star Dragon Abyss sword ng aking master? Makipaglaban? Sa tingin mo mabilis siyang namatay? Ginagawa mo lang ito para mag-attract ng attention. Chu Xingkong? Sa tingin mo, galing sa kalye ito, rogue fight, at hawak mo ang isang toilet plunger, bakit hindi mo kunin ang isang brick? Talagang napahiya mo ang anak ko. Paano mo nalaman na may brick ako? Pero napakalakas ng bagay na yon. Hindi ito angkop na gamitin dito. Ikaw, oh. Mamamatay dahil sa'yo, isang walang kwentang tao sooner or later. Oh. Starry Sky. Gumagana ba talaga ito? Siyempre, ang sword na ito ay tinatawag na Jantian. Galing sa soil sa likod ng weak water, galing sa fire at ang stars sa sky bilang katawan at hinubog sa loob ng 1,000 years. Makakaputol ito ng sky at earth. Chu Xingkong, malamang nabasa mo ang napakaraming novels at hindi mo na ma-distinguish ang illusory at ang real. Makakaputol ka ng sky at earth. Hindi mo iniisip na immortal lang ako? Hindi ako. Oh, ako nga. Wala kang pag-asa. Murong Qinglan, ito ang pinili mo. Baliw, stupid at walang kwentang tao. Naniniwala ako sa kanya. Papunta ang Dragon God of War. Maligayang pagdating sa bulwagan, Panginoon. Naroon ba si Chu Xingkong? Panginoon, naroon po. Ama, but bago tuluyang nawala ang kapangyarihan ng langit, ang huling lugar na pinagpakitaan nito ay mismong kung saan nakatira si Chu Xingkong. Tiyak na may alam siyang mahalagang impormasyon. Kumusta naman ang Azure Dragon God of War? Anong nangyari?
Panginoon, sa halalang pagpupulong na ito, pinili ni Murong Qinglan si Chu Xingkong bilang kanyang asawa. Nainis si Chu Aotian at malubha siyang nasugatan, at si Chu Aotian ay ang alagad ng Azure Dragon God of War. Kaya, Gago. Naniniwala ka pala sa kasinungalingan ng isang sinungaling. Kung ganoon, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Murong Ching, patay ka na. Patayin. Tigil na. Tigil! Wala sa isip ng punong guro yan. Kailangang mamatay ang babaeng ito. Kung hindi, mawawalan ako ng mukha. Di maganda. Inilabas talaga ng Blue Dragon ang 7 bituing Dragon Abyss. Inilabas lahat. Natatakot si Murong Qinglan. Nabasag. Paano nangyari yon? Ano? Pangbomba ng kubeta. Pinutol ang 7 bituing Dragon Abyss. Nangangarap lang siguro ako. Immortal ba talaga si Chu Xingkong? Tapos may hawak pa siyang bagay na pang-immortal. Ang lakas. Pero ano sa tingin ko, parang hindi naman yan tabak. May mali sa tabak na ito. May mali sa tabak na ito. Ang tabak na ito, kasama ng Diyos ng tabak, nakaranas na ng hindi mabilang na laban, matagal ng sira-sira. Ginamit ng Diyos ng tabak ang kanyang dakilang kapangyarihan upang panatilihin ang hugis nito. Nang mabasag ng Diyos ng tabak ang kalawakan at umalis, ang kapangyarihang naiwan sa tabak ay unti-unting nawala. Ngayon, isang karaniwang bakal na tabak na lang yan, isang karaniwang bakal na tabak na lang yan, o isang tabak na malapit ng masira. Ganun pala. Anong klaseng malas ang nakuha ni Chu Xingkong? Hindi ko kayang talunin si Murong Qinglan. Dahil sa armas, hindi ako ang may problema. Sinong nag-utos sa'yo para tumayo? Lumuhod ka. Po, maaari ko bang itanong kung ano ang pagkakamali ko? Nagkamali ka dahil gusto mong patayin si Chu Xingkong. Kung hindi ka pinigil ni Murong Qinglan, magtatagumpay ka. Hindi ito mapapatawad. Nagkamali ako dahil sa Chu Xingkong. Hall Master. Ang Chu Xingkong ay isang palaboy na sinungaling lang. Bakit mo siya binibigyan ng malaking halaga? Opo, nagkamali ka ba? Eksakto. Ikaw ang salarin sa mundong ito. Bago nawala ang kapangyarihan ng langit, ang huling lugar na lumitaw ay ang tirahan ni Chu Xingkong. Dapat alam niya ang ilang mahahalagang impormasyon. Kung talagang namatay si Chu Xingkong, ikaw ang salarin sa mundong ito. Paano ito posible? Ang swerte ni Chu Xingkong paano napakaganda. Dapat mas maaga ako na pinalayas siya sa Chu family. Chu Xingkong, ako ang master ng Dragon Palace, Shen Wushuang. Ang kapangyarihan ng tao ay may kinalaman sa kaligtasan ng mundo ng cultivation at mundo ng tao. Kailangan ko ang tulong mo. Kung alam mo ang clue sa pagkawala ng kapangyarihan ng langit, sabihin mo agad sa akin. Naintindihan ko. Talaga. Bakit ko dapat sabihin sa'yo? Qinglan Chu Xingkong ay nagkasala Azure Dragon God of War at Master Chu ngayon. Mahirap makahabol. Ang oportunidad para sa Dragon Palace Lord, dapat mong himok siya. Chu Xingkong ay maaring magkasala sa sino mang gusto niya. Ako ang bahala sa kanya. Oh, kayong isa o dalawa talagang nakakainis ako. Mapanggahas. Ang Hall Master ay nakikipag-usap sa iyo ay nagbibigay ng respeto sa iyo. Paano mo naglakas loob na tumanggi? Sa tingin ko ay impatient ka na mabuhay. Tumahimik. Chu Xingkong, ang langit ay nasa ibabaw ng lahat. Nakikiusap ako sa iyo. Para sa kaligtasan ng lahat ng nilalang sa mundo, pag-isipan mo ito. Lahat ng nilalang sa mundo, noong hindi ako makakuha ng sapat na pagkain sa Chus, saan sila? Noong ako ay binali at insulto, saan sila? Noong Chu Aotian at Qinglong ay halos patayin ako, noong hindi ako makakain ng sapat sa Chu family, saan sila? Ginamit nila ang moral kidnapping sa akin. Hindi ako bumibili. Ang mga bahal ko lang ang iniintindi ko. Xingkong, naghirap ka sa mga nakaraang taon. Okay. Ano ang gusto mo? Handang magsalita ka ng kapangyarihan ng tao ng langit na wawalang clue. Simple lang. Kanina lang binuli nila ang asawa ko. Dapat magbayad sila ng katumbas na halaga. Sigurado ka ba? Sigurado. Sige. Pangako ko sa'yo. Panginoon ng Bulwagan, binibihag ka ni Chu Xingkong. Hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Panginoon ng Bulwagan. Siya ay walang kwenta at walang silbing tao. Huwag kang malinlang sa kanya. Ang daan ng langit ay higit sa lahat. Wala akong magagawa. Hindi sapat. Chu Xingkong, lalaban ka ba sa akin hanggang mamatay? Hindi ba ganito na tayo? Chu Xingkong, hindi ka ba natatakot sa parusa ng iyong ama? Kinalas niya ito. Aalis na ako.
Pasensya na. Ako ay ulila na ngayon. Ikaw, Halika. Subordinate sa... Utusan ng pamilya Chu. Tanggalin si Chu Aochan bilang binata. Bukod pa rito, sa ngalan ng Panginoon ang Azure Dragon God of War nang walang habas pang aabuso ng kapangyarihan, kunin ang titulo ngayon at palayasin mula sa Dragon Palace. Ano? Panginoon, pag-isipan mong mabuti. Bagamat nagkamali ang Azure Dragon God pero siya, Hindi na kailangang sabihin. Desidido na ako. Azure Dragon God of War, gusto kong maramdaman ang pressure. Ngayon, baligtad ang nangyari. Paano? Ang kahihiyan ngayong araw na ito ay babayaran ko balang araw. Chu Kong. Naging mayabang ka lang pansamantala. Hindi magpakailanman. Hintayin natin ang mangyayari. Chu Kong, natupad ko na ang lahat ng hiniling mo. Maaari mo nang sabihin sa akin ngayon. kung magloloko ka sa amin, masasawi kang lubos. Huwag kang mag-alala. Hindi lang alam kung bakit nawala ang kapangyarihan ng langit, pati kung nasaan siya ngayon. Talaga? Sumama ka lang sa akin. Chu Kong, hindi ba ito ang angkan ng Chu? Ano, gusto mo ba kaming anyayahan sa inuman at handaan mamayang gabi? Hoy, bago mawala ang kapangyarihan ng langit, dito siya nagtungo. Alam niya talaga. Nasaan si Tiandao? Kuro, ang Tiandao na yon ay sinubukang tumakas, pinagbuhatan namin ng kamay. Ngayon, nagtatago siya sa kulungan ng aso, nagdaramdam. Magaling. Chu Kong, bakit ka naglalaro ng alaga? Nasaan ang clue sa pagkawala ng kapangyarihan ng langit? Tara, ito si Tiandao. Ito ang Tiandao na binanggit mo. Chu Kong, akala mo ba tanga kami? Ito ay malinaw na mga karaniwang maliit na asong lokal sa nayon. Ano ang inuungol mo? Maniniwala ka man o hindi, puputulin kita para gawing karne mamayang gabi. Tandaan mo yan, walang papel sa kubeta. Chu, wala akong 3, 4, 5, 6, 7. Sige. Tigil na ang pagtatalo. Ganito ang sitwasyon. Paano naman si Tiandao? Akala niya masyado akong malakas at gusto niyang umalis ako sa mundong ito. Kaya nakipaglaban ako sa langit. Natalo siya sa laban at sinala ko siya ng ganito. Teka, pag-isipan ko muna. Sabi mo, akala ni Tiandao masyado kang malakas at gusto kanyang paalisin. Tama ba? Tapos nakipag-away ka kay Tiandao, tama? Pero hindi ka naman napatunayan ni Tiandao at sinala mo siya bilang aso. Oh, tama ang pagkakaintindi mo. Hallmaster, niloloko ka niya. Chu Kong, sa tingin ko naghahanap ka ng kamatayan. Hindi ka naniniwala sa akin. Tangang maniwala sa'yo. Alam mo ba o hindi, ang bakas ng pagkawala ng banal na daan. Hallmaster, kakasuri lang. Sa bakuran ng pamilya Chu at sa mga kalapit na surveillance, walang nakitang kakaiba. At sa surveillance, palaging kinakatuwaan nitong lalaki ang alaga. Sa tingin ko, wala talaga siyang alam tungkol sa bakas ng pagkawala ng kapangyarihan ng langit. Ang mga surveillance camera, paano nito makukuha? Ang laban ko at ni Tiandao. Nagsisinungaling siya sa inyo. Pakiusap, utusan po ninyo, Hallmaster, na patayin ko ang taong ito. Sumasang-ayon ako. Ngayon bawat segundo ay napakahalaga sa ating lahat. At itong lalaki, dahil sa sarili niyang makasariling hangarin, ay niloloko tayo. Nakakainis talaga. At gusto pa niyang patayin ang Diyos ng digmaang asul na dragon at palayasin mula sa Dragon Palace. Ang Diyos na asul na dragon ay nagwawala. Narinig ko na yon. Kahit wala ka, paparusahan ko siya ng mabigat. Pero ang lakas ng loob mong gamitin ang usapin ng banal na daan para lokohin ako. Sa tingin ko, naghahanap ka ng kamatayan. Totoo ang sinasabi ko. Wala akong magagawa kung hindi ka naniniwala. Ang lakas ng loob mong makipagtalo. Wushuang, may kaguluhan sa tore ng demonyo. Bumalik ka agad sa Kunlun. Ano? Chu Kong, swerte mo ngayon. Sa susunod na lang natin pag-uusapan to. Tara na. Swerte mo. Kung bumagsak yung espadang yun, kung wala ako, ang Shen Wushuang Metropolis sa pamamagitan ng tagapagtanggol ng katawan ko ay magkakadurog-durog. Hoy Chinlan, Chu Kong, nakapag-empake ka na ba? bakit ako mag-eempake?
tumira ka na lang dito sa akin. Dahil may kasunduan na tayo sa pag-aasawa, syempre dapat magsama tayong mamuhay. Sige, pupunta na ako dyan. Isang magandang buhay na pagsasama. Pupunta na ako. Tara na. Ang lifeguard ni Murong Chinglan ay hindi nasira. Mukhang buhay pa siya. Mukhang ako na lang ang maglalakad-lakad. Guro, ano ang nangyari sa Magic Tower? Dahil sa paglaho ng kapangyarihan ng langit, humina na ang selyo ng Demon Tower. Nag-aalma na ang mga demonyo sa loob. Gusto nilang sirain ang selyo. Hindi nga, ang mga nakakulong sa Magic Tower ay mga demonyo at masasamang nilalang na ng gulo. Kung makawala sila, malaking pinsala ang idudulot sa mga tao. Hala, sinisira na ng demonyo ang selyo. Pigilan sila. Aray! Mga kapatid kong demonyo, sa wakas nakalaya na tayo. Kuya, ang tagal kong hindi nakakain ng sariwang dugo. May mga darating na biktima. Bakit hindi natin sila... Akin ang babaeng yon. Masarap siguro ang laman niya. Bunso, unang makakuha, siya ang mananalo. Huwag kang mag-alala, hindi pa ganap na bumabalik ang lakas ko. Baka hindi ako manalo sa isang laban at nararamdaman ko, tinatawag ako ng demonyo na maghintay. Mauna ka na, oh. Guro, nakatakas ang 3 demonyo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kakalabas lang ng 3 demonyo sa selyo at hindi pa ganap na bumabalik ang kanilang lakas. Bago pa man sila magdulot ng kaguluhan sa mundo, kailangan nating agad na puksain sila. Wushuang, ito ang aking Kunlun Town Song Sibao. Kunlun Sword. Hayaan mo itong tumulong na harapin ang mga hindi pagganap na nakakabawi ng lakas. Ang 3 magkakapatid na demonyo ay hindi dapat maging problema. Kailangan pa rin nating supilin ang Demon Tower. Ang 3 magkakapatid ng pamilyang mo ay nasa iyo na. Opo, tiyak na hindi ito mabibigo sa tiwala ng 3 guro. Panginoon, Binata, may nangyari sa kanya. hindi siya pupunta. Ginanap na ba ang recruitment conference ng pamilyang Murong? Tatay. Sinuntok ako ni Chu Singkong. Out yan. Ano ang nangyari? Tatay, bastos si Chu Singkong, pinahina niya ako. Dapat mong ipaghiganti ako. Panginoon ng pamilyang Chu, ang Chu Singkong na iyon ay tuso at walang hiya. Gumamit siya ng daya para linlangin si Murong Chinglan. Pagkatapos ay sinamantalan niya ang hindi paghahanda ni Binata Aotian at sinalakay siya. Nais kong maghiganti sa kanya, ngunit nakipag-ugnayan si Chu Singkong kay Shen Wushuang na puta. Ngayon hindi lang ako nakapaghiganti, pinatalsik pa ako sa Dragon Palace. Bastos, hindi ko dapat pinanatili ang masamang taong yon sa simula pa lang sa pamilyang Chu. Ginoong Chu, ano ang ibig mong sabihin? Tatay, ibig mong sabihin si Chu Singkong? Hindi ang pamilyang Chu. Eksakto. Noong nakilala ko ang ina ni Chu Singkong, maganda ang itsura kaya sinubukan kong panatilihin siya. Pero buntis na siya noon, hindi pa ako ang puno ng pamilya noon. Pinanatili ko siya para sa reputasyon, pero ito ang nagdulot ng sakuna ngayon. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Chu Singkong, nakipag-ugnayan na Murong Chinglan at Shen Wushuang. Hindi mahalaga. Huwag mong sabihin si Murong Chinglan, kahit ang kasalukuyang Shen Wushuang, wala yan sa paningin ko. Out yan. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang isang malaking lihim. Ano ang lihim? Sapat para itaas ang aking pamilyang Chu sa pinakamataas na lihim. Ginoong Chu, may paraan ka ba talaga para harapin si Shen Wushuang? Si Shen Wushuang ay isa lamang siya. Isang langgam lamang na nadurog hanggang mamatay. Ginoong Shen, kung talagang matutulungan mo akong patayin si Shen Wushuang, gusto kong maging alipin ng pamilyang Chu. Basahin mo ito, wasakin. Huwag kang mag-alala. Maghintay ka hanggang makita mo ang taong yon, malalaman mo gaano katama ang iyong pagpili ngayon. Tingnan ang Panginoong Demonyo. Tingnan ang Panginoong Demonyo. Isang karaniwang tao lamang mangahas kang sumilip sa Panginoong Demonyong Soberano. Anong lakas ng loob mo? Kailangan mo ba ng mga tauhan? Punitin siya sa mga piraso. Ginoo, siya ang dating Diyos ng digmaan sa palasyo ng dragon. Magagamit sa iyong plano, pakiusap, huwag mo siyang patayin. Gumaling na ang lahat ng aking mga sugat at lumakas ng husto ang aking kapangyarihan. Salamat, Panginoong Demonyo. Handa akong dumaan sa apoy at tubig para sa iyo at mamatay. Nasa kalagayan pa rin ako ng kaluluwa, hindi kasing galing ng dati ang aking lakas. Pinahanap ka ni Chu Shanhe ng kapalit, nahanap mo na ba? Aking Panginoon, may talino siya at magagandang babae talagang bihira.
Ang kontrabida ay ginagawa ang lahat ng makakaya para humanap dapat. Gusto ko lang ng mga resulta. Ayoko makarinig ng mga dahilan. Aking Panginoon. Nakulong. Aking Panginoon, meron akong isang mahusay na kandidato. Talagang masisiyahan ka sa kanya. Oh, Ang perpektong pisikal na tagadala na binanggit mo ay narito mismo. Eksakto. Ang babae na ito ay hindi lang maganda kundi ang unang henyo sa Tianhai. Tiyak na magiging masaya ang ating Panginoong Demon Venerable. Dito, Murong Chinglan, hindi kita makukuha, ngunit sisirain kita. napakaganda nito. Ang mga ginoong iyon kontrabida. Pakiuwi na lang at hintayin ang mabuting balita. 3 Ginoo, baguhan lang ako dito. Nais kong magpakita sa harap ng Demon Lord at ipakita ang aking kakayahan. Maaari bang ibigay ninyo sa akin ang pagkakataong ito? Napakaisip mo naman. Sige. Salamat po, Ginoo. Murong Chinglan, naka-breakthrough na ako. Ano ang magagamit mo para labanan ako ngayon? Chingkong, kakalinis ko lang ng kwartong ito. Pwede kang matulog dito ngayong gabi. Siya nga pala ang maalaga mo. Ay nasa bakuran. Oo. Chinglan, Anong ginagawa mo? medyo curious lang ako. Bakit ka agad nagtiwala sa unang tingin? Isipin mo na lang. At tiwala ka sa akin ng ganito. Chingkong, kung sasabihin kong kilala na kita sa panaginip ko, maniniwala ka ba? Naniniwala ako. Dahil ramdam ko rin iyon. Puta, sa huling hantungan ng buhay mo, nakikipag-apid ka pa rin. Mamaya papatayin kita. Yung batang si Chu Singkong ay medyo sobrang swerte. Para sigurado, gamitin muna natin ang 7 laso na karayom para patumbahin siya. Itong pilak na karayom, bakit parang pamilyar na pamilyar? Chingkong, masyado bang mabilis para sa atin? Chinglan, hindi ko sinasadya. Sa labas lang talaga. Hindi mo na kailangang sabihin, naiintindihan ko. Pero Chingkong, pwede mo ba akong bigyan pa ng kaunting oras? Hindi pa ako handa sa isipan ko. Chinglan, makinig ka sa akin. Sa labas lang talaga kanina. Buti na lang, dala ko ang antidote. Chu Singkong, hindi ako naniniwala na lagi kang magiging maswerte. Gabi na. Magpahinga ka muna. Aalis na ako. Hoy, Chinglan. Tigil na tayo ngayon. Huwag mo na ulit puntahan ako. Murong Chinglan dati. Naging emperor-level powerhouse ka. Matapos ang napakaraming pagsubok, ang mood mo ay parang bakal. Paano mo nakikita ang Chu Singkong hindi mo mapigilan ang sarili mo? Ay, nakakahiya talaga. Masarap. Maganda ang lasa. Pero ano ang ibig sabihin ng huwag mo na ulit puntahan ako? Sa totoo lang, ang sinasabi ng babae ay kabaligtaran. Dapat ba diretso puntahan ko siya o maghintay muna? Ang 7 insects, 7 leaves, 7 flowers liquid ko kilala bilang pinakamahusay na droga sa mundo. Walang kulay at walang amoy. Kapag kinain, nakakapagpatulog ng tao ng 1 buwan. Chu Singkong, hindi ako naniniwala na makakatago ka ngayon. Hahaha. Hayaan mo, ayaw ko. Diretso puntahan ko siya mamaya. Ayaw pa rin sumuko. Kaya makikipaglaro ako sa'yo. Gumagapang na ang mga insekto sa baso. Di na maiinom tong tubig. Ay naku. Pare,
Ang tagal na ng alis ng lalaki, di pa rin bumabalik. Puntahan ko. Sige. May demonyong aura. Ilang kapatid handa nang magtrabaho. Yung tangang tinatawag na Azure Dragon God of War kanina, hayaan mo na. Halatang gusto lang siyang paglaruan ng master. Hindi natin ito palalampasin. Saan galing itong maliit na pagong na ito? Umalis ka dito. Ay, anong klaseng maliit na gago, matigas pala. Sasabihin ko sa'yo, kung gusto mong malaman ang lahi ko, dilat ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Sagradong halimaw na Xuanwu. Imposible. Nananaginip lang siguro ako. Mundo ng tao, paano nagkaroon ng ganitong klaseng nilalang? Imposible. Umalis ka. Paano nangyari yon? Ano ba talaga ang lugar na ito? May dalawang banal na halimaw ang nagbabantay dito. Hindi. Kailangan kong sabihin agad sa Demon Lord. Amoy ng demonyo yon. Para sa akin ba? Hindi ko hahayaang saktan nila si Shingkong. Pangalawa, anong problema mo? Banal na hayop. Sina Baihu at Xuanwu, nakita ko ito mismo. Pangalawang kapatid, walang banal na hayop. Nalito ka ng babae na humaling sa ilusyon niya. Baihu at Xuanwu ay banal na hayop. Kung makikita mo sila, namatay ka na matagal na. Tama ang pangatlong kapatid. Kung talagang may banal na hayop, hindi alam ng Demon Lord. Ito. Nagkamali ako. Tignan natin para malaman, matagal na tayong naantala. Nag-aalala dapat ang Demon Lord. Dapat magmadali tayo, dalhin ang babae. Hinahanap mo ako? Anong lakas ng loob? Alam mong target ka namin at nagpakita ka pa. Ano ang banal na hayop? Hindi lumabas ang banal na hayop? Pangalawang kapatid, walang banal na hayop. Isang simpleng babae lang. Isang galaw lang, mapapaluhod siya at magmamakaawa. Qinglan, nandyan ka ba? Qinglan. Papasok na ako. Paano naman ang mga tao ng Qinglan? Guro, isang batang demonyo ang pumasok kanina. Tinakot ko siya at umalis. Ang demonyo? Talaga? Ikaw, paano mo ako nasaktan? Paano kung ako ang manakit sa iyo? Kung nasa rurok ako ng aking lakas, wawasakin ko kayo. Parang pagdurog lang ng langgam. Ikaw. Kaya, mas magaling ang iyong talento, mas nasisiyahan ng Demon Lord. Sayang, walang saysay ang iyong pagpupunyagi. Pangalawa at pangatlo, pormasyon. Oo. Shingkong, hindi na kita masasamahan pa. Kung may kabilang buhay, ako pa rin ang magiging asawa mo. Jiu Yuan Guiyi, pagsunog ng kaluluwa. Nalutas mo ba? Isa ka lang mortal na babae na kayang itulak ang tatlong kapatid ko sa ganitong punto. Maaari kang magyabang sa pagiging patay. Hindi pa rin gumana. Shingkong, pasensya na. Umalis ka. Paano mo nagawang hawakan ng asawa ko? Talagang naghahanap ka ng kamatayan? Akala ko sino, hindi ko inaasahan pero isang walang kwentang tao na walang cultivation. Ang target ko ay siya. Umalis ka ngayon. Baka magpakita ako ng awa ipagpaliban ng buhay mo. Ipagpaliban ang buhay ko? Matagal na panahon huwag kang magsalita sa emperador na ito ng ganito. Talagang na-miss ko. Paano mo ako natatawag na emperador? Binigyan kita ng pagkakataon, hindi mo ginamit. Kung gayon, huwag mong sisihin ang emperador na ito sa pagiging bastos. Ghost Gate 13 Tahi Soul Stimulating Dafa. Sa kabutihang palad, mayroon akong soul stimulating technique na ito para manatili akong gising. Choosing kong bumalik na ang aking Azure Dragon God of War, hahaha. Choosing kong Murong Qinglan. At ang hininga ng Three Devils, bakit silang lahat nasa labas? Hahaha, si Choosing kong siguro ito at si Murong Qinglan ay gustong tumakas at nahinto ng Three Demons. Pupunta ako ron agad. Hallmaster, may ulat sa ibaba. May away malapit sa pamilya Murong. Mukhang may kinalaman sa 3 demons na nakatakas mula sa Demon Tower.
Sa wakas, nahanap na. Baihu, Jukes, Xuanwu, makinig kayo. Sundan ninyo ako para puksain ang demonyo. Opo. Kuya, ayos ka lang ba? Kahit ang 3 matanda mula sa Kunlun Mountain, hindi ka nila natalo sa isang galaw lang. Sino siya? Senior, kami ay nasa ilalim ng utos ni Demon Lord Qingyan. Hindi ko alam kung ang mga senior ay narito kamakailan. Nagmamadali pakiusap, fellow Taoist, alang-alang kay Qingyan Demon Lord, hayaan ninyo kaming magkakapatid na mabuhay. Sinaktan mo ang asawa ko at gusto mong umalis. Sa tingin mo, posible ba yon? Gusto mo bang patayin ang sarili mo o gusto mong ako ang gumawa? Ang isang lalaki ay maaaring mamatay ngunit hindi maaaring hamakin. Lalaban ka. Lalaki pa rin. Takbo, takbo, takbo. Makakatakas ka ba? Gino, mali ang direksyon mo. Chu Xingkong, nasa likod. Umalis ka sa daan. Kung hindi ako nasugatan ngayon, pinatay ko sana kayo. Chu Xingkong, may daan ka sa langit pero hindi mo ginamit. Pumasok ka sa lugar na hindi ka welcome. Ngayon, sa ilalim ng Lord Demon Zone, nandito ang 3 masters. Kahit anong swerte mo, wala kang pag-asa. Sir, kumilos ka para patayin ang taong ito. Patayin mo ang angkol mo. Sir, bakit mo ako hinahampas? Chu Xingkong ang kalaban. Hinahampas kita at pinatay mo siya. Tingnan mo sarili mo. Bagay ba? Tangga mo. Kung hindi dahil sa iyo, nakalayo na kami. Dapat mamatay ka. Sir Ang Qinglong ay kasama ng 3 sa amin, walang kinalaman sa amin. Gawin mo ang gusto mo. Ano? Sir! Matanda, nagkakamali ka ba? Si Chu Xingkong ay isang walang kwentang tao. Paano mo siya matawag na senior? Ano ba ang alam mo? Ang lakas nitong si Chu Xingkong ay malamang katumbas ng Demon Lord. Hindi ko alam, gago ka, paano siya nakatakas noon sa kanyang mga kamay? Nakatakas. Bibigyan kita ng God level na paraan ng pagsasanay. Kumuha siya ng Q candy. Sabi niya, ito ang pinakamataas na elixir. Ang espadang ito ay tinatawag na Jantian. Posible bang si Chu Xingkong ay talagang immortal? Huwag mong sayangin ang oras mo. Ngayon wala kang ibang pupuntahan kundi ang kamatayan. Maghiwa-hiwalay tayong tumakbo, kahit isa lang ang makaligtas. Walang saysay na paglaban. Baihu! Parado ang dang ito. Xuanwu. Batang lalaki, nagkita na naman tayo. Qinglong. Kapatid. Sabi ko may mga banal na hayop. Tingnan mo, 4 pa ang natitira. Huli na para maniwala ngayon. Masyado akong naging mapagmataas dahil bulag ako sa kasakiman. Ginoo, nakikita mo ba may pag-asa pa ba ako? Sa susunod mong buhay, tandaan mong maging mabuting tao. Ito ang gagamitin, ang sikretong paraan na sumusugat sa kaluluwa. Hindi, nasira na ang kaluluwa ni Qinglan. Para magamot ito, tanging. Tian Dao. Hindi siya darating, di ba? Mukhang yung hotpot na ito ng karne ng aso, kailangan ng umaksyon. Bakit ba lagi mong binabanggit ang hotpot ng aso? Narito na. Bigyan mo ako ng 10 patak ng esensya ng dugo. Paumanhin sa abala. Bigla kong naalala kalahati lang ng karne at buto ang kinain ko. Ayaw mong gumaling, di ba? Sige, magpatuloy kang maging aso. Ayaw mo talagang gumaling, ano? Sige, magpatuloy kang maging aso. Hoy, hoy, hoy. 2 patak ng dugong puso. 8 patak. 8 patak. Wala nang dagdag. 5 patak. Bibigyan pa kita ng 3 magagandang babaeng aso, at dilatang karne. Kasundo. Iyon ako, huwag kang magkamali. Wala iyon sa kinalaman sa maliit na babaeng aso at dilatang karne. Naaawa lang ako sa iyo. Mag-asawang pinaghiwalay ng yin at yang. Gets ko, sige na. Gago ka. Pagkatapos gamitin, itatapon mo na ako. Qingkong, bilisan mo. Hinahabol na tayo ng mga demonyo. Ayos lang, Qinglan. 3 mongheng demonyo na papatay ko na. Ano ang sinabi mo? Pinatay mo sila? Oo naman, naglakas loob silang apihin ang asawa ko. Pagkalipol ng kaluluwa, mura na yon para sa kanila. Nasa malapit dapat ang 3 demonyo. Maghanap ng mabuti, huwag ninyong pabayaang makatakas. Bakit dumami pa ang tao? Hindi ba ako pwedeng magpahinga? Qinglan, umuwi ka muna at magpahinga. Ako na ang magpapaalis sa kanila.
Mukhang si Shen Wushuang ang dapat magdala ng tao para paalisin ang mga demonyong iyon. Sinabi lang iyon ni Xingkong para hindi mapahiya. Mas mabuting huwag ko na lang ito ibunyag para hindi siya mahiya. Sige, uwi na muna ako. Hindi. Paano gumaling ang sugat na ito? Baka naman. Posible kayang ang kaluluwa ko pagkatapos dumaan sa pintuan ng reinkarnasyon ay lumakas pa. Isang magandang sorpresa ito. Hoy, sandali. Saan ka pupunta? Pribadong impyerno ito. Chu Xingkong, bakit ka nandito? Hindi ba teritoryo ito ng pamilyang Murong? May kasunduan ako sa pagpapakasal kay Murong Qinglan, kaya lumipat ako rito. Chu Xingkong, nagmamadali ka bang maging isang gigolo? Hoy, ano bang ibig mong sabihin? Sige, huwag kang magdulot ng gulo. Mahalaga na hanapin natin ang 3 demonyo. Sige. Sige, huwag kang magulo. Napatay ko na ang 3 demonyong yan. Umuwi ka na't magpahinga. Nakasasama sa kalusugan ang pagpupuyat. Chu Xingkong, wala akong oras para sa mga biro. Umalis ka sa harap ko. Kung hindi, huwag kang magalit kung magaspang ang trato ko sa'yo. Sino ang nagbibiro sa'yo? Tingnan mo ng sarili mo. May nararamdaman bang demonyong presensya sa paligid? Hall Master, mukhang nawala nga ang demonyong presensya. Pinaghihinalaan kong alam na nila na dala mo ang Kunlun Sword kaya umalis na sila ng maaga. Bata, swerte mo ngayon. Kung hindi dahil sa Hallmaster, patay ka na sana. Mukhang ganun nga. Umuwi muna tayo. Ang iingay ng mga to. Hindi, kailangan kong mag-isip ng isang solusyon na pangmatagalan. Sa mga nakaraang araw, ang mahiwagang tore sa wakas ay tumahimik na. Hindi na sayang ang paghihintay ko. Mahirap ba ang pinagdaanan? Hindi ganoon kasimple. Ang mga demonyong nakakulong sa tore, baka may binabalak sila. Malaking hakbang. Kailangan pa rin nating maging alerto. Ang kawal na ito ang sasagip sa lahat basta't ito ay mapipigilan ng demonyong ito na makatakas sa selyo handang mamatay para rito. Iyon lang. Hindi mahalaga kung mamatay ako. Hindi ko lang alam si Wushuang nahuli na ba niya ang 3 magkakapatid na demonyo. Ngayon, siya ang ating huling pag-asa. Oh, ito ang mga bangkay ng 3 demonyo. Hahaha, mukhang nagtagumpay si Wushuang. Wushuang, pasok ka na. Halika, purihin kita. Ito ang banal na lupain ng mundo ng immortal, ang Kunlun. Hindi naman ganun kaganda kung ikukumpara sa aking Starry Temple. Malayo ang agwat. Sino ka? Paano ka nakatuloy sa Kunlun? Hindi ka isang ordinaryong tao dito. Hindi ka dapat narito, umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Baka dinala siya ni Xuangwu. Ang taong ito ay malamang mula sa Dragon Palace. Tumulong kay Wushuang lipulin ang 3 magkakapatid na demonyo at nag-ambag. Kaya dinala sila rito ni Wushuang, gantimpala. Kaibigan, pagkatapos dumating ni Wushuang para kunin ang gantimpala niya, natural nagagantimpalaan ka rin namin. Ano pinagsasabi ninyo? Ako ang pumatay sa 3 ito. Walang kinalaman si Shen Wushuang dito. Malamang kasama niya ang naghahanap ng tao sa buong mundo ng parang walang ulo. Ano? Senior. Tiningnan ko lang ito gamit ang aking mga mata. Walang kasanayan sa pagsasanay ang taong ito. Kaibigan, hindi ito ang lugar para magsalita ka ng kalokohan. Kung aaminin mo ngayon, maaari ko para kay Wushuang parang hindi mo narinig. Oo, ako ang pumatay sa 3 ito. Hoy, yung matandang nasa likod. Huwag mo akong tiktikan. Hindi mo masasabi sa lakas mo. Pangahas. Senior, huwag kang mag-alala. Sa aking bansang siya, maraming magagaling. Baka mayroong isang makapangyarihang hermitang sekta na hindi natin alam. Tatanungin ko muna ang kanyang pinagmulan. Sige, kaibigan. Ano ang pangalan mo? Sino ang iyong guro? Anong pamilya ang iyong pinagmulan? Ang pangalan ko ay Chu Xingkong. Walang guro. Ang iyong pinagmulang pamilya bahagya. Pangalawang binatang kinuchu ng lungsod ng Tianhai. Pamilyang Chu, Chu Xingkong. Bakit pamilyar ang pangalang ito? Naalala ko na, iyon ang sinabi ni Wushuang. Yung nag-aangking siya ang Tiandao, sinungaling, na tila aso ang pagkakatali. Siya ay isang basurang walang kasanayan sa pagsasanay. Ang kapal ng mukha, mangahas siyang manloko sa aking bundok Kunlun. Sa tingin ko, hindi mo alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Ano ang nangyayari? Hindi, may nangyari sa tore ng Kunlun. 2 junior na kapatid sumama kayo sa akin upang pasukuin ang mga demonyo. Sige. Hindi pa ako tapos. Diyos ko, napakalakas na demonyong enerhiya.
Ito ba ang demonyong 1,000 taong gulang sa ilalim ng toreng pansupil sa demonyo ay malapit ng basagin ng selyo? Ayon sa mga klasiko, upang itakda siya, ang buong mundo ng pagpapalago ay inilunsad isang malaking digmaan upang lipulin ang mga demonyo ay inilunsad. Sa wakas, sa kapinsalaan ng karamihan sa mga monghe upang magtagumpay. Kung siya ay makatakas muli, tiyak na magiging isang malaking kapahamakan muli. Kahit na isugal ko ang aking buhay, hindi ko siya papayagang lumabas. Mga kasama, gusto kong gamitin ang iniwan ng aking mga ninuno, ang Lingbao Kunlun Realm. Tulungan ninyo ako. Kunlun Mirror, patahimikin. Gumana ito. Batang hamak, masyado kang masaya. Plano ko sa loob ng 1,000 taon ay mapipigilan ng isang simpleng Kunlun Mirror ay mapipigilan. Hahaha, pinigilan ako sa loob ng libu-libong taon. At sa wakas nakakita ng liwanag ng araw. Sinira ni Ginoong Chonglu ang selyo. Ano na ang dapat nating gawin? Wala na tayong magagawa. Sa ngayon, tila ang tanging paraan na lang ay ang mamatay. Napakahina. Tinamaan namin lahat pero wala itong naging epekto. Masyadong malakas si Chonglu. Hindi patas ang langit. Ang Kunlun na minsang sumupil sa buong mundo ng pag-cultivate. Kayong tatlo lang pala, yung hindi man lang makasabay sa laban. Talagang nakakabigo. Sa tingin ko, hindi na kailangan ng Kunlun. Chonglu, huwag mong isiping nasira mo ang Kunlun Mirror. Walang makakapagpagaling sa iyo, magdudusa ang lahat sa masamang gawain. May magsasara sa iyo muli. Ngayon, humina na ang mundo ng pag-cultivate. Dagdag pa ang 1,000 taon na nakakulong, nabuo ko na ang 10,000 Demon Blood Body Dafa na walang kamatayan. Kahit pa muling mabuhay ang ninuno ng Kunlun at magkaroon muli ng labanang pumuksa sa demonyo, hindi pa rin ako matatalo. Binata, ang unang hakbang sa aking paghahari ay itatayo sa iyong dugo. Napakabilog ng lugar na ito. Matapos maghanap ng ilang ikot, nakita ko na. Takbo, maliit na kaibigan, sabihin mo agad kay Wushuang na nakatakas si Chonglu mula sa Demon Tower. Ipagbigay alam kay Wushuang. Hoy, 1,000 taong demonyo ang itsura mo. Hahaha, ang lupit naman nito. Mga mortal, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na titigan ako? Dukutin mo agad ang mga mata mo, maaari kitang bigyan ng mabilis na kamatayan. Kailangan ko talagang tingnan ang sarili kong mga mata. Sa totoo lang, ang ganda kasi ng itsura mo. Hindi ko matiis na panoorin. Naghahanap ka ng gulo. Hindi maganda. Si Chu Xingkong ay isang ordinaryong tao lamang. Paano niya makakayanin ang atake ni Chonglu mula sa malayo? Ay, tapos na. Masarap naman ang simoy ng hangin. Walang epekto. Paano nangyari iyon? Naghahanap ka ng gulo. Sige. Huwag kang sumipa. Sipain mo ulit. Masisira mo ang mga tile sa sahig kung sasapak ka ng sasapak. Matanda ka na. Bakit ka kumikilos parang bata? Ang atake ni Chonglu ay walang epekto kay Chu Xingkong. Baka naman ang kapangyarihan ni Chonglu nang tinalo niya tayo kanina ay nawala na lahat. Ang kapal ng mukha mo, sa lakas ng aking katawan, kaya kitang durugin hanggang maging lamang-laman naghahanap ng gulo. Ang hina naman. Gumulong. Pinadpad ni Chu Xingkong ang mabigat na gusali. Paano nangyari yon? Nawala na ang kapangyarihan ng langit. Imposible sa mundo ng pag-cultivate na may lumitaw na cultivator na kasing lakas mo. Sino ka? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako, pero masasabi ko sa iyo kung bakit nawala ang kapangyarihan ng makalangit na daan dahil ako ang nagsail sa Tiandao. Senior brother, parang masyado akong nasugatan. Nagka-hallucinate na ako. Sinabi lang ni Chu Xingkong na siya ang nag-seal sa Tiandao. Narinig ko rin. Biro lang to, di ba? Hindi ko rin alam. Napakalakas ng lalaking to. Hindi natin siya kayang harapin ng diretso. Umalis muna tayo. Talagang hindi kita kalaban, pero hindi mo ako mapipigilang umalis. Myriad Demon Blood Body Dafa. Hintayin mong mabawi ko ang buong lakas ko. Mamamatay kayong lahat. Bumalik. Ano? Dakilang demonyong dugo katawan Dafa. Bakit hindi ito gumana? Ano ang ginawa mo?
Hindi ko hahayaan kang umalis. Hindi ka makakaalis. Katawan ng demonyo libu-libong kopya at muling pagkabuhay sa pamamagitan ng dugo. Sir Chu Singkong, paano niya napigilan siyang tumakas? Kung hindi ako nagkakamali, Chu Singkong marahil ginamit niya ang kapangyarihan ng batas ng oras at espasyo. Ang kapangyarihan ng batas ng oras at espasyo, paano posible iyon ay hindi bagay na ang ordinaryong mga practitioner na ang ordinaryong mga cultivator ay makakamit. Eksakto. Ngayon, medyo naniniwala ako Chu Singkong ay talagang makakapagsil ng Tiandao. Suntok, hindi makatalo. Takbo, hindi makalabas. Pero hindi parang gusto niya akong patayin. Parang tayo lang ay maghintay sa kanya na magbukas ng mga kondisyon una at pagkatapos ay makipag-areglo. Sapat na problema, kung tapos ka, bumalik sa iyong demonyong tore. Mayroon akong bagay na pag-usapan sa 3 matandang lalaki. Sealed sa libu-libong taon, natagpuan ko na ang pagkakataon para tumakas. Ngayon, kahit mamatay ako, hindi ako aalis. Maliban. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Hindi pa ako tapos. Chonglu namatay ng ganito. Sa huli, ito ay 1,000 taong demonyo. Masyadong casual para mamatay. Oh, Chu Singkong ay masyadong malakas. Ang isa ay nalutas. Ngayon ikaw lang ang natira. Po, hindi ko alam ang lakas mo kanina na hindi magalang. Sana mapatawad mo kami. Huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang tao. Nandito ako para kausapin ka tungkol sa ibang bagay. Po, magtanong ka lang. Shen Wushuang ay apprentice mo, tama? Sabihin mo sa kanyang bumalik agad. Huwag maglibot-libot sa labas. Naapektuhan ang relasyon ko sa asawa ko. Apo, nandito ka para lang sa maliit na bagay na ito? Maliit na bagay lang ba ito? Kapag hindi maganda ang relasyon ko sa asawa ko, hindi ako magiging masaya. Kapag hindi ako masaya, ipapasa ko ito sa Tiandao sa panahon na iyon. Hindi. Poor Road ay magpapadala agad ng sulat sa Wushuang para bumalik siya kaagad. Kamusta ang senior brother? Okay lang, nasugatan lang ako ng Chonglu. Magre-retiro ako ng ilang buwan at magpapahinga lang ng ilang buwan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan kang magtrabaho habang may sugat. Ito ay very great healing pill. Isa para sa bawat isa sa inyo. Ang bagay na ito, mukhang hindi talaga ito pampayabong na eliksir na pang-Diyos. Kilala ko ang bagay na ito. Parang merienda lang ito ng mga bata sa mundo ng mga mortal. Walang dahilan ang senior para paglaruan kami. Naka-breakthrough na ang aking senior brother. Elixir ng guide. Hahaha. Salamat, senior. Akala ng nakababatang henerasyon wala na akong pagkakataon na makita ang landas sa buhay kong ito pero hindi ko inaasahang makukuha ang elixir na ito ngayon. Salamat, senior. Salamat, senior. Magpapadala ako ng mensahe kay Wushuang. Malapit nang bumalik si Senior Wushuang, ipapaliwanag ko ito sa kanya mamaya. Well, wala na akong ibang gagawin. Hello, asawa. Abala ako sa labas. Kapahamakan. Ang kapahamakan ay bahagi ng kapangyarihan ng batas. Kahit mawala ang Tiandao, magpapatuloy pa rin itong gumana ng mag-isa. Mukhang naghihintay ako ng pag-breakthrough na akit hindi maganda. Maghihintay ako na mag-breakthrough ng sabay-sabay ang tatlo. Mag-iipon ang tribulation. Lalakas ng husto ang kapangyarihan. Isang pagkakamali lang, mapupuksa. Bakit kaya ako bigla-biglang tinawag ng master? Baka may nangyari na naman sa tore ng demonyo? Ito ang panganib mula sa langit. Mga kapatid, halika tulungan ninyo akong bumuo ng formasyon laban sa tribulasyon ng langit. Opo. Heto na, handa na. Qinglan, hindi mo ba ako naririnig? Ay kulog pala, hintayin mo ako. Huwag maingay, may kausap ako sa telepono. Ulap lang pala yon. Isang salita lang, natakot na ang senior. Nakakagulat. Salamat sa tulong ninyo. Anong tulong? Kanina lang. Sige, hindi na ako makakapag-usap. Tumatawag na ang asawa ko. Uuwi na ako para maghapunan. Aalis na ako. Master, ano ang nangyari? Kumusta na ang panganib mula sa langit? Bakit bigla na lang nawala? Ang panganib mula sa langit ay nalutas ng senior. Senior? Anong senior? Nakita mo ba siya? Siya ay si Chu Singkong. Chu Singkong. Master Chu Singkong, nagkakamali ka ba?
Hindi isang malakas ang loob na sinungaling si Chu Singkong na ito. Bagamat pabiro si Master Chu, ang kanyang lakas ay lampas sa iyong imahinasyon. Pero, Tama na yan, ayokong makarinig ng kahit anong hindi magalang na salita tungkol kay Senior Chu. Mula ngayon, hindi mo na kailangang tingnan ang kapangyarihan ng langit. May sariling plano si Senior Chu. oo, Chu Singkong, kailangan kong ilantad ang totoong mukha mo. Panginoon, 3 araw akong naghanap ang kontrabida pero hindi ko nakita ang 3 magkakapatid ng pamilyang demonyo at ang anino ng Azure Dragon. Natatakot sila. Hindi dapat. Ang 3 demonyo at ang kapangyarihan ng Azure Dragon God, kaya nilang walisin ang Tianhai. Sino ang gumawa nito? Maliban na lang kung may nasa likod ni Murong Qinglan. At iba pa, sino ang pinag-uusapan ninyo? Subordinate. Sabi ng subordinate, si Murong Qinglan ang katawan na hinanap mo para sa akin. Siya yon. Master, may problema ba kay Murong Qinglan? Ang pagbaba ng Diyos na ito ay upang patayin siya. Ano? Murong Qinglan, hindi mo siya dapat hawakan. Ako mismo ang papatay sa kanya. Kung gayon, Master, ang katawan mo. Pumunta. Hanapin mo ako ng 10 babaeng ipinanganak na yin. Ako na ang bahala. Muling hubugin ang katawan. Opo. Murong Qinglan. Aking mabuting kapatid. Hindi na ako makapaghintay na makita ka. Ano kaya ang magiging reaction mo kapag nakita mo ako? Lumitaw na ang mga demonyo. Mas komplikado pala ang Tianhai kaysa sa inakala ko. Hindi pa fully na ibabalik ang lakas ko. Kailangan kong mag-practice agad. For Sacred Soup, tamang-tama na ang init. Kulang na lang ang huling sangkap. Asul na dragon, pulang ibon, puting tigre, itim na pagong. Bigyan niyo ako ng isang patak ng Essence Blood bawat isa. Opo. Mabuti. Kapag nainom na ng asawa ko itong Four Saints Dabu Soup, mabilis na aangat ang cultivation niya. Chu Singkong, hayop ka! Tumigil ka dyan! Bakit ka nandito na naman? Andito ako para kunin ang buhay mo. Ang sarap sa pakiramdam na ma-reshape ang katawan. Congratulations, Master. Heto na. Daan-daang beses na ang pagtaas ng kapangyarihan ko. Ngayon kahit nasa harap ko si Shen Wushuang, kaya ko siyang talunin. Master, ang susunod ay... Hanapin si Murong Qinglan. Hindi ba sinabi sa iyo ng iyong guro? Bakit ka pa rin nagpupumilit sa akin? Chu Singkong, wala akong pakialam kung anong paraan ang ginamit mo. Upang linlangin ang guro, hindi ako maniniwala. Ayokong makipag-usap sa iyo. Tatawagin ko ang iyong guro at hayaan silang magturo sa iyo ng leksyon. Hindi kita kailangang tawagin. Aanyayahan ko sila ngayon. Gagamitin ko ang telepatiya. Papunta na sila. Tatalunin kita sa harap nila. Patunayan mong isa kang malakas ang loob na sinungaling. Sige, kung ano ang gusto mo. Nagluluto pa ako ng sabaw. Wala nang kasama. Ikaw. Hallmaster, napakasuwail ng taong ito. Dapat ko ba siyang turuan muna ng leksyon? Hindi. Hintayin mong dumating ang guro. Ako mismo ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Hall Master, anong pagkakataon? Chuao Tian. Anong ginagawa mo dito? Pumunta kay Murong Qinglan para maghiganti. Hindi ko inaasahang nandito si Master Shen. Doble ang saya. Samantalahin na lang natin ang pagkakataong ito upang alisin kayong dalawa ng sabay. Pangahas. Isang hamak na langgam. Ang lakas ng loob mong pagtawanan ng prinsesa. Sa tingin ko'y naghahanap ka ng kamatayan. Sumobra sa sarili. Paihu, kumusta ka? Hallmaster, paumanhin. Ikinalulungkot kong mabigo ka. Baihu!
Hahaha. Ito ba ang Diyos ng digmaan ng Daxia Dragon Palace? Ang hina niya talaga. Kapag mahina ang sundalo, mahina ang hukbo. At kapag mahina ang general, mahina rin ang hukbo. Sa tingin ko, napakawalang kwenta nitong Panginoon ng Bulwagan. Ang yabang ng kontrabida. Anong karapatan mong insultuhin ang Panginoon ng Bulwagan? Naghahanap ka ng kamatayan! Chukwe, Xuanwu. Panginoon ng Bulwagan. Kung may kabilang buhay, sasamahan kita muli. Panginoon ng Bulwagan, mag-ingat ka sa kanila. May mali. Chu Shani, Chu Ao Tian. Gusto kong mamatay kayo. Bakit sila nag-aaway na naman? Totoo nga. Kung hindi lang sa sinasabaw ko, kailangan kong sumugod. Ang sabaw ko. Buisit, bakit lumalakas na naman si Shen Wushuang? Ang lakas lang talaga ng espada sa kamay niya. Chu Shanhe, Chu Ao Tian. Ngayon pagpuputol-putulin ko kayo para sa aking 3 tauhan sa langit. Mamatay ka. Guro, iligtas mo ako. Kahit na walang kwenta ang dalawang ito, akin pa rin sila. Hanggang nandito ako, hindi mo sila papatayin. Kahit na dumating ang 3 pure ones ngayon, or kahit si Buddha mismo ang dumating, dapat kayong mamatay. Hindi ka naman kalakihan, ang yabang mo. Sayang lang, masyadong mahina ang lakas mo. Ano? Ang galing ng master. Shen Wushuang, hindi mo inaasahan na darating ang araw na ito sa'yo, di ba? Ito ang katapusan ng pagsalungat sa akin. Bah! Naghahanap ka ng kamatayan. Magaling ang talento at maganda ang itsura ng babaeng ito, pwede siyang maging kapalit ko. Huwag kang magmatigas, karangalan mo ang maging kapalit ko. Ang lakas ng loob mong hawakan ng estudyante ko. Para bang wala kaming naririto. Wushuang, kamusta ka? Okay lang ako, nabigo lang akong maprotektahan ng Kunlun Sword. Kasalanan ko ang lahat. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang Kunlun Sword ay panlabas na bagay lamang, basta't ligtas ka. Master, ang 3 matandang ito ang pangunahing sekta sa Daxia, ang mga pinuno ng Kunlun at ang kasalukuyang pinakamalakas na puwersa sa Daxia. Maliban kay Murong Chingnan, ang iba sa paningin ko ay parang mga langgam. Master, puno ng demonyong enerhiya ang babaeng ito, demonyo rin siguro siya at napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Ilang beses na mas mataas kaysa sa 3 demonyo. Huwag kang mag-alala. Maliban kay Senior Chu, walang kalaban sa mundo ang makakatalo sa atin. Ang lakas. Buisit. Ang lakas ng momentum. Ang kapangyarihan ng 3 matanda ay malapit nang maabot ang kawalan. Guro, nakalusot ka na. Oh, estudyante, panoorin mo lang kung paano ko papatayin ang demonyong ito ngayon. Ang daldal. Ni isang galaw, hindi natin kayang saluhin. Paano nangyari yon? Sa totoo lang, ang guro ay ang Diablo Emperador ng mataas na kaharian. Kahit gaano ka pa kalakas, sa harap niya, para ka lang malaking langgam. Tao ng mataas na kaharian kaya pala. Hindi ka namin kayang talunin pero may ibang makakapag-ayos sa'yo. Tumahimik ka.
Murong Chinglan, narito na ako. Lumabas ka at harapin mo ako. Bakit ka ganyan kaingay? Bahay ko ito, hindi arena ng labanan. Ngayon, agad-agad, umalis ka na ngayon dito. Guro, ito ang asawa ni Murong Chinglan. Kung papatayin mo siya, masisiraan ng bait si Murong Chinglan. Oh, ikaw pala si Murong Chinglan. Isinakripisyo mo ang iyong 1,000 taong pagsasanay upang pumasok sa pintuan ng reinkarnasyon para hanapin ang lalaking ito. 1,000 taong pagsasanay at ang pintuan ng reinkarnasyon. Ibig mong sabihin, si Chinglan ay ipinanganak muli. Hininga ni Chingyan. Nasa mababang daigdig din siya. Hindi, nasa ibaba pa rin si Shingkong. Chu Singkong, si Murong Chinglan ay dating isang mataas na imperatrice sa Juhua Immortal Realm. Pero ginawa niya ito para sa isang mortal na tulad mo at ipinanganib ang pumasok sa pintuan ng reinkarnasyon. Bilang kanyang mabuting kapatid, natural na tutulungan ko siya. Kaya pala nasira ang kaluluwa ni Chinglan. Ikaw pala ang may gawa. Oo, sinundan ko si Murong Chinglan upang sakupin ang mundo. Sa wakas, naabot ko ang rurok, pero isinuko niya ang lahat para sa isang tangang tulad mo at tinalikuran ang lahat. Pero ayaw ko. Gusto ko ang lahat ng kanya at maging ang pinakamakapangyarihan. Kaya kailangan niyang mamatay. Chingyan, minahal kita bilang kapatid. Pinagkanulo mo ako. Pasensya na, Singkong. Nagsinungaling ako sa'yo. Murong Chinglan, sa wakas lumitaw ka rin. Tapusin na natin ito minsan at magpakailanman. Chinglan. Pasensya na, Shingkong. Nagsinungaling ako sa'yo. Ako pala si Chinglan. Murong Chinglan, ito ang lalaking pinagtalunan mo ang lahat. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano katanga ang desisyon mo. Hindi mahalaga kung ano ang gawin ko. Ang mambuli sa asawa ko. Dapat mamatay. Ikaw pala ay walang Diyos sa mundo. Binabati kita, tama ka. Kaya ngayon, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Pasensya na, Chinglan. Nagsinungaling din ako sa'yo. Pero ang puso kong nagmamahal sa'yo magpakailanman.